قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن wala wa ba'd. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, muli welcome sa ating palatuntunan Madrasa Alimil Islam, paaralan ituro mo sa akin ang Islam. Alhamdulillah, at natapos tayo sa ating paksa na ito ay ang 5 haligi ng Islam. Sa nakaraang lecture natin, nakaraang yugto, episode ng ating palatuntunan, natalakay natin ang patungkol sa sala at ang mga kahalagahan nito. At ngayon, insyaallah, ang ating tatalakayin at ito ang pang-siyam na episode o kabanata sa ating subject na fiqh ay patungkol sa tinatawag na tahara. Ang tahara, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang kahulugan nito ay kadalisayan, kalinisan, at kabanalan. At sa Islam, ang paglilinis, pagdadalisay ay nasa 2 uri. Una, ito yung tinatawag natin na physical na paglilinis. Pangalawa, ay ang tinatawag na spiritual na paglilinis. Katotohanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ipinag-utos sa mga mananampalatayang Muslim ang paglilinis sa kanilang mga sariling panlabas na katawan at sa lahat ng uri ng karumihan. At ito yung tinatawag natin na physical na paglilinis, physical na tahara. At ganun din ang panloob na katawan, paglilinis sa panloob. At ito ay mula sa syirk, pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din maging sa mga sakit sa puso tulad ng inggit, pagmamataas, at pagmamalaki, at matinding galit. At ito ang tinatawag na paglilinis sa pamagitan ng spiritual na paglilinis. Kaya kapag naisakatuparan ng isang mananampalatayang Muslim ang paglilinis na ito, pagdadalisay na ito, ay gagantimpalahan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng malaking gantimpala, at siya imamahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Batay sa sinabi ng Allah sa kanyang banal na Quran, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nang ibig sabihin, katotohanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagmamahal sa mga nagbabalik loob sa Kanya sa pagsisisi. At nagmamahal sa mga nagpapadalisay sa kanilang mga sarili. Dinadalisay nila ang kanilang sarili, panlabas man o panloob. Kaya, mga kapatid, bilang pag-utos din ng Allah subhanahu wa ta'ala at tungkulin sa sino mang magsasagawa ng salah, magsasagawa ng pagdarasal,
ay nararapat na siya'y magsagawa ng tahara. Paglilinis, sapagkat ang pagsasala, ito ay pakikipagharap sa iyong tagapaglikha, pagsusumamo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sa kasaysayan, ang tao ay likas na naglilinis. Siya ay nagsusuot ng magandang damit kapag siya ay haharap sa pinuno, kung siya ay haharap sa isang hari. Paano pa kaya kung ang haharapin mo ay ang hari ng lahat ng hari, ang dakilang pinuno ng lahat ng pinuno, ang dakilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung kaya't ito'y nangailangan ng paglilinis. Ang tanong ay ano ang hinihiling na tahara o kaya ay paglilinis na dapat tuparin ng isang mananampalataya kapag siya ay magsasagawa ng pagdarasal o pagsasala. Ang Islam, mga kapatid, ang Islam nagturo sa atin kung papaano gawin ang lahat ng bagay pagdating sa pagsamba. Mayroon tayong katuruan. At yan ay ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag ang isang Muslim nagnanais na magsagawa ng sala, o kaya ay hawak ng Quran, o kaya ay gagawa ng tawaf, yung pag-ikot sa Kaaba, ay nararapat na siya'y magsagawa ng tahara o kaya ay paglilinis. At kabilang sa tahara, paglilinis, ay ang tinatawag natin na udu. Udu, ito yung kanais-nais na paghuhugas sa ibang parte ng katawan. Ito yung paghuhugas, udu, ablution. At hinihikayat din ang mananampalataya, ang isang Muslim, na isagawa ang pag-uudo na ito, paghuhugas na ito bilang isang kalugod-lugod na gawain. Hindi lamang sa sala, hindi lamang sa paghawak ng Quran, hindi lamang sa pag-ikot ng Kaaba, kundi sa kaniyang mga gawain sa maraming kalagayan. Tulad halimbawa, bago ka matulog, mainam na magsagawa ka ng udu o kaya ay pag-ablusyon. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol dito sa udu, Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ibig sabihin, o kayong mga naniwala, kayong mga mananampalataya, kapag nagnanais kayong magsagawa ng sala, pagdarasal, at wala kayo sa kalagayan ng tahara, kalinisan, hugasan ninyo ang inyong mga mukha at ang inyong mga kamay hanggang siku, at pahiran ninyo ng tubig ang inyong ulo at hugasan ninyo ang inyong mga paa hanggang bukong-bukong. So ito yung pamamaraan ng pagsasagawa ng udu o kaya ay ablution. At ang pagsasagawa ng udu, mga kapatid, ay may nakalaang gantimpala at ito ay ang kapatawaran sa mga kasalanan. Naiulat sa hadith na mula kay Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a al-'abdu al-muslim aw al-mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilayha bi'aynayhi ma'al ma' ila akhir al-hadith. Naiulat mula kay Abu Hurairah, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala,
Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isang mananampalatayang Muslim ay nagsagawa ng udu, hinugasan niya ang kaniyang mukha, ay lumalabas mula sa kaniyang mukha ang lahat ng kasalanan na ginawang pagtingin ng kaniyang mga mata, kasama ng tubig. At kapag kaniyang hinugasan ang kaniyang mga kamay, ay lumalabas mula sa kaniyang mga kamay ang kasalanan na ginawang pang-abot ng kaniyang mga kamay, kasama ng tubig. At kapag kaniyang hinugasan ang kaniyang mga paa, ganun din. At ito ang pinakahuli na dapat hugasan. Kapag kaniyang hinugasan ang kaniyang mga paa, lumalabas ang lahat ng kasalanan na ginawang pang-aapak ng kaniyang mga paa kasama ng tubig. Hanggang siya ay lumabas, hatta yakhruj naqiya min adh-dhunub. Hanggang siya ay lumabas, nalubos ang kadalisayan mula sa mga kasalanan. So ito yung gantimpala ng palagiang pagsasagawa ng udu o kaya ay ablution. At ang pamamaraan ng udu, pag-ablution, tulad ng nabanggit sa Quran, ganun din kung paano ito isinagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pamamaraan nito, una ay ang pagbigkas ng Bismillah. Sa ngalan ng Allah, ang maawain ang mahabagin. Bismillah. Sa ngalan ng Allah. Pagkatapos, hugasan ang dalawang kamay ng tubig. At mainam na ito ay 3 beses. Pagkatapos, magmugmug ng tubig. Ipasok ang tubig sa bibig at imugmug ito. Pagkatapos ay iluluwa. At ito ay mainam na 3 beses. Pagkatapos, singhutin ang tubig, papasok sa ilong, at ito ay iluluwa. Pagpasok ng tubig sa ilong, isingha ng papalabas ang tubig para maging malinis ang iyong ilong. Subalit kung ito ay makakapinsala sa iyo, pwedeng 1 beses lamang. At pagkatapos, hugasan ang mukha. Hugasan ang mukha mula sa pinakaitaas ng ating noo hanggang sa pinakaibaba pinakababa ng ating baba. So, hugasan natin ang ating mukha, magsimula sa pinakataas na bahagi ng noo hanggang sa ibabang bahagi ng baba, at ito ay mainam na 3 beses. Subalit kung 1 beses lang ay walang problema. Subalit ang kanais-nais sunna ay 3 beses. Pagkatapos, hugasan ang dalawang kamay hanggang siko. Pagkatapos ng kanan ay sa kaliwa na naman. Pagkatapos ay haplusin ang ulo ng basang kamay simula sa unahan ng ulo hanggang sa hulihan ng ulo. Ito yung sa kasunod ng ating batok. At pagkatapos ay ibalik mula sa likod papunta sa unahan, at ito ay 1 beses lamang. Pagkatapos ay haplusin ang ating o kaya hugasan natin ang ating tainga sa pamagitan ng tubig mula sa ating mga daliri ito sa gilid ng ating mga tainga. Okay, 3 beses din siya linis. Pagkatapos ay hugasan ang ating mga paa. At mula sa daliri ng ating mga paa hanggang sa bukong-bukong. So ito ay 3 beses din. At tulad ng sinabi natin, dapat mauna ang kanan, pagkatapos ay sa kaliwa. At pagkatapos nun mga kapatid, pagkatapos natin maghugas, bilang sunna rin o kaya kanais-nais ay ang panalangin, ang dua. Tulad ng dua na nabanggit sa hadith na mainam
Yung pagbanggit, pagbigkas ng ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ang ibig sabihin, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos dapat sambahin maliban sa Allah. Walang pagtatambal, ako rin ay sumasaksi na si Muhammad ay kaniyang huling sugod propeta. O Allah, gawin mo ako na kabilang sa mga nagdadalisay at nagbabalik loob sa iyo. At ang udu na ito, mga kapatid, o ang paghuhugas na ito, na kung saan kinakailangan bago magsagawa ng sala, ay mayroong nakakasira. Na kung saan kapag ito ay nagawa ng isang Muslim, bago siya magsagawa ng sala, kailangan niyang baguhin ang kaniyang udu. Kailangan siyang magsagawa ng udu bago siya magsagawa ng sala. At ang nakakasira sa udu na ito, at ito rin yung tinatawag nilang mga hadath asgar o maliit na antas ng karumihan. Maliit na antas ng karumihan, hadath asgar, na kapag nangyari ito sa isang Muslim, bago siya magsagawa ng sala, kinakailangan ay magsagawa muna ng udu. Una, nakakasira sa ating udu ablution ay ang tinatawag natin na ihi at dumi. At ang lahat ng mga lumalabas mula sa dalawang pinaglalabasan nito, tulad ng utot. Pangalawa, nakakasira sa udu paghaplos sa masilang bahagi ng katawan ng walang sapin. Paghaplos sa private part ng tao na walang sapin. Pangatlo ay ang pagkain ng karne ng kamilyo. At ang pang-apat ay ang pagkawala ng malay, sanhi ng pagkatulog, pagkabaliw o pagkalasing. So ito yung mga nakakasira sa tinatawag natin na udu o ablution. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون